Ang ating pong lesson na ating pag-aaralan ngayon ay mayroong pamagat, ang pag-asang magdadala sa atin sa katotohanan. Isang pag-asang magdadala sa atin sa isang katotohanan. Isang pag-asa na magdadala sa atin ng katiyakan ng ating buhay. Isang pag-asa na magbibigay sa atin ng kasiguraduhan upang ang buhay na inilaan ng Diyos ay mapapa sa atin kung tayo lamang ay susunod at tutugon sa panawagan at sa pagkatok ng Diyos sa ating mga puso. Alam ba ninyo na sa tuwing tayo nagkakasala, pinapatawad tayo ng Diyos. Sa tuwing tayo napapalayo sa Kanya, dala ng kasalanang nagagawa natin, pinapatawad tayo ng Diyos. Sa lahat ng mga bagay na nagagawa natin na labag sa harapan ng Diyos, ay ipinapatawad ang lahat ng mga bagay na ito. Pero kaibigan, kapatid, merong kasalanang hindi ipinapatawad ang Diyos. Ito ang ating pag-aaralan. Kasalanang hindi pinapatawad, hindi makakarating sa inihandang tahanan. Kasalanang magiging hadlang para hindi natin manahin ng buhay, dapat mawala. Kaya nga, sabi ng ating pag-aaral, ang banal na espiritu at ang walang kapatawarang kasalanan. Walang kapatawarang kasalanan. Ito ang ating titignan at bibigyan pansin upang sa tuwinang tayo nakagawa ng kasalanan ay mapatawad at huwag magkaroon ng anumang dahilan para tayo mapalayo sa Diyos. Ang ating pag-aaral ay nakatala sa aklat ng John, chapter 14, verses 15 hanggang 18. Ano ang sinasabi? Kung iniibig ninyo ako, ang sabi mismo ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung mahal nga natin ang Panginoon, tutuparin natin ang kanyang utos. Sa ating pag-aaral, ang sabi doon, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Aywan ko bakit nabibigatan tayo. Partikular sa ating mga kaibigan, lalo't-lalo na yung ika-4 na utos natin na pag-aralan. Ang ika-4 na utos, ang sabi niya, alalahanin mo ang araw ng pamamahinga. Alalahanin mo ang araw ng pagsamba. Alalahanin mo ay 7 araw na dapat ikaw may titigil sa iyong gawain, pupunta ka sa aking bahay, sambahan, magpuri ka, magpasalamat ka, sambahin mo ako sapagkat ako ang gumawa sa iyo. Sambahin mo ako sapagkat ako lumikha ng buong sanlibutan. Sambahin mo ako sapagkat minamahal kita, gusto ko na makasama kita sa langit na bayan. Aywan ko, bakit ayaw nilang gawin? Aywan ko, bakit iniiwasan nila? Aywan ko anong dahilan meron kung bakit hindi nila masunod ito. Napakasimple ang iniutos ng Diyos. Masarap ang mamahinga kasama niya kaysa magtrabaho at magkaroon ng problema. Kaya nga salamat at mayroong isang araw na itinangi ang Diyos upang atin siyang katagpuin, sambahin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi diyan, kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking utos, kasama't bahagi ang ika-4 na utos. Kung hindi tayo nagmamahal sa Panginoon, hindi natin kayang sundin ang kanyang mga salita. Kaya nga ang sabi ni John, kanyang ipinahayag, kung iniibig ninyo ako, ang sabi ng Panginoon, tuparin ninyo ang aking mga utos. Anong kasunod na talata na sinasabi? Ihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo, mang-aaliw na sinasabi ng ibang salin upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Mahirap para sa atin. Hindi natin magawa. Subalit kung ating bubuksang mataman ang ating puso at ating kaisipan at ating hayaan ang Diyos, ang Panginoon nang siyang lalagi sa ating puso, ang sabi ng talata, dadalangin ng Panginoon sa Ama. Hindi kailanman tayo pababayaan. Mahal tayo ng Diyos, kaya ayaw niya tayo mapahamak. Nang dahil hindi natin kaya at hindi natin alam kung paano sumunod at hindi natin kaya magdesisyon, ang ating Panginoon ay dadalangin sa Ama upang bigyan tayo ng tagapayo. Pag sinabing tagapayo, pinapayuhan tayo sa mga bagay na ginagawa nating mali.
Pinapayuhan tayo ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang isusugo para tayo ay makapagdesisyon ng nararapat. Bibigyan tayo ng tagapayo ng Diyos para ating malaman kung ano yung ginagawa natin tama at kung ano yung ginagawa natin mali. Kaya nga, tagapayo, mang-aaliw ang ibang tawag o ang ibang salin. Kaya ang sabi diya, upang manatili sa inyo magpakailan-paman. Anong kasunod na talata? Ang sabi diyan, ang tagapayong ito ay Espiritu ng katotohanan. Sino raw yung tagapayo? Ang Espiritu Santo na siyang isinugo ng Diyos Ama na idinalangin ni Jesus para mamalagi sa atin upang siya maging tagapayo, tagapagturo at mag-aakay sa atin sa daan ng katotohanan. Subalit, ang malaking problema nire-reject. Ang malaking problema tinatanggihan. Ang malaking problema ayaw paniwalaan dahil gusto natin maging Diyos ang ating sarili. Gagawin ko ang gusto ko. Kung saan ako komportable, doon ako. Kung saan ako komportableng sumamba, doon ako. Kung saan ako hindi nagkakaroon ng problema sa araw ng aking pagsamba, doon ako. O kapatid, ang sabi ng Biblia, ang ikapitong araw, ang siyang araw ng pagsamba, ang ikapitong araw, katagpuin natin ang Diyos. Pero gumagawa tayo ng sariling araw para sambahin ang Diyos. Walang problema doon. Pero ang problema, sumusunod ba tayo sa Diyos? Yan ang malaking katanungan, partikular sa ating mga kaibigan na gabi-gabi na nakikinig. Atin na pag-aralang mataman ito kung anong ginhawa at bunga na ibibigay kung susunod tayo sa utos ng Diyos. Kaya nga, ang tagapayong ito ay ang Espiritu ng katotohanan na ang sabi pa ng talata, hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Ito ang palagi nating ginagawa. To see is to believe. Doon lang tayo maniniwala. Kaya nga mayroong Diyos na hindi nakikita, pinapaniwalaan natin. How much more na itong tagapayong ibibigay ng Diyos? Bakit hindi natin matanggap? Bakit? Kasi ayaw nating magpasakop. Ang pagpapasakop sa Panginoon, magbubunga ng kapayapaan. Ang pagpapasakop sa Panginoon, magbubunga ng pag-ibig. Ang pagpapasakop sa Panginoon, ang sabi sa ating pinag-aralan, magbubunga at magbibigay pag-asa sa atin. Anong pag-asa? Ang pag-asa sa kinabukasan, ang pagparito ng Panginoon. Dadalhin tayong lahat sa langit na bayan upang manahin ang buhay na walang hanggan. Ito ang pag-asang iniaalok namin. Ito ang pag-asang gusto naming inyong tanggapin para makasama namin kayo nagpupuri sa Panginoon. Salamat sa ating mga kapatid na nagdala ng mga kaluluwa. At ang naging resulta, nalaman nilang katotohanan. At nung malaman nilang katotohanan, pinakinggan nila ang banal na Espiritu at nagpasakop sila sa Panginoon. Papasalamat ako kay Nanay Briosos. Talaga hindi ko makalimutan si Nanay Briosos. 2 linggong gabi-gabi, nandito siya. Tingnan ninyo ang kalalagayan ni Nanay Briosos. Nanay, tayo ka nga ulit. Gusto ko makita ka nila. Tayo ka na, gusto ko makita nila. Yung ibang mga bisita natin, tayo ka na, tayo ka. Halos hindi na makatayo. Pero 2 linggong gabi-gabi, ginamit siya ng Diyos through Holy Spirit para magdala ng kaluluwa. Anong nagresulta? Nagresulta ng bunga ang kanyang pagpapagal. Anong bunga? Kaluluwa na nagpasakop sa Panginoon. Kaya purihin ang Diyos. Hindi alintana ang edad. Hindi problema ang kanyang kalusugan. Ang mahalaga, ginamit siya ng Diyos upang magdala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Meron tayong kapatid dyan na merong sweetheart na hindi ka pananampalataya. Sinama niya at tumarinig niya ang pabalita ng kaligtasan. Hindi dahil meron siyang sweetheart na Seventh-day Adventist, kundi sa pamamagitan ng pagtawag ng banal na Espiritu, tinanggap niya ang Panginoon at ang pag-asa'y tinanggap niya. Pagdating bukas at sa susunod na panahon, pag pinanatili niya ang katotohanan ito, makakasama natin siya sa kaharian ng langit. Isang padre de pamilya sa katauhan ni Brother Satok, hindi lamang na-revive, kundi ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang manugang ay nagdesisyon para magpabautismo. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Ang mahalaga lang ay makapagdala tayo ng kaluluwa.
Ang banal na Espiritu ang aakay sa kanila sa daan ng katotohanan, hindi tayo. Tayo ay ginagamit ng Diyos para ihayag ang mabuting balita. Kahit na anong tagal at haba at ganda ng paghahayag ng mabuting balita, kung hindi gumagawa at sumusuporta ang bawat kaanib, hindi nagdadala ng kaluluwa, sino makikinig? Walang makikinig. Kaya may bahagi tayong lahat. Ang gawain natin ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaya wag nating kalimutan na meron tayong bahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya nga ang sabi diyan, kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Kilala natin siya. Madalas kumakatok, madalas nagko-convict, madalas binubulungan tayo. Pero tayo pa rin ang nasusunod, hindi siya. Tayo pa rin ang gumagawa ng sariling buhay natin at hindi natin pinapakinggan ang dikta at pagtawag ng banal na Espiritu. At ang 18 ang sabi diyan, hindi ko kayo iiwang tulad ng mga ulila. Ako ay babalik sa inyo. Ito ang pangako ng Diyos. Pagkatapos na ating pakinggan ang mga aliw, ang tagapayo, ang banal na Espiritu, pag-alis niya, darating ang Panginoon. Sa pagparito ng Panginoon, lahat ng nakinig, lahat na nagpasakop, lahat na tumanggap sa banal na Espiritu na siyang kumakatok sa ating puso, pagparito ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, tayo'y isasama saan? Sa sangkalangitan na inihanda ng Diyos, sapagat ito ang pag-asa sa kinabukasan na inialok ng Diyos para sa ating lahat. Kaya nga, ang pag-asa sa kinabukasan ay ang pagtanggap, pakikinig, pagbubukas ng ating puso sa banal na Espiritu na tumatawag sa atin. Hope for tomorrow. Ito ang pag-asa sa kinabukasan. No? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, hindi niya tayo iniwang nag-iisa, kundi isinugo ang banal na Espiritu. Ngayon ang tanong, anong magiging bunga kung makikinig tayo sa banal na Espiritu? Anong magiging bunga kung tayo tutugon sa panawagan ng banal na Espiritu? Ang sabi diyan, susumbatan tayo sa mga maling gawa natin, kapatid, kaibigan. Susumbatan tayo ng banal na Espiritu. Hindi lamang ang ating mga kaibigan na hindi pa nagpasakop, kundi tayong lahat sinusumbatan ng banal na Espiritu. Ano sabi ng talata? John chapter 16 verse 8, at kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol saan? Tungkol sa kasalanan. Ang kasalanang ito ang siya nagiging hadlang para mapalayo tayo sa Panginoon. Ang kasalanan ito ang sa nagiging dahilan kung bakit tayo hindi makagawa sa gawain. Ang kasalanan ito kung bakit hindi tayo makasuporta sa gawain ng Diyos. Ang kasalanan ito ang sa nagiging dahilan kung bakit ang kanyang gawain ay nababalam. Hindi natin pinapakinggan ang pagkatok at pagtawag ng tagapayo, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi diyan, susumpatan tayo ng banal na Espiritu. Papaalalahanan tayo ng banal na Espiritu upang ating makita ang mga bagay na po pwede natin gawin, ayaw natin gawin. Bakit? Gusto natin, komportable tayo at masunod natin ang ating sarili. Kaya nga ang sabi dyan, at katwiran o at sa katwiran at sa paghatol. Pangalawa, anong magiging bunga kung makikinig tayo sa dikta at pagtawag ng banal na Espiritu? Ang sabi diyan, aakayin tayo saan? Sa katotohanan. Siya ang magdadala sa atin sa katotohanan kung tayo naliligaw. Siya mag-aakay sa atin patungo sa Panginoon kung tayo'y nawawala. Siya din ang mag-aakay sa atin pabalik. Pag bumalik tayo sa katinuan na kailangan pala natin ng Ama, katulad ng alibughang anak na napag-aralan ng isang gabi. Kailangan natin ang pagtawag ng banal na Espiritu para maakay tayo sa daan ng katotohanan. Ang sabi ng Biblia, sa 1 chapter 16 verse 13, gayon may kung siya, ang Espiritu, ang banal na Espiritu ng katotohanan ay dumating.
ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig o marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Hindi lamang ang mga bagay na nangyayari, kundi yung bagay na mangyayari pa sa darating na panahon. Ipapahayag ng Diyos kung ngayon pa lamang ayaw nating bitawan. Paano pa pag dumating ang panahon na inuusig ang bayan ng Diyos? Paano pa sa panahon na darating na ang bayan ng Diyos ay kinakailangan na sila ay dakpin? Kumusta yung pananampalataya natin? Kumusta ang ating pagtitiwala sa Diyos? Nahubog ba tayo sa buhay na nais ng Diyos? O nahubog pa rin tayo sa sarili nating buhay na ayaw natin makinig, ayaw natin sumunod sa banal na Espiritu? Na kapag mayroong gawain ng Panginoon, parang nagwawalang bahala. Na kapag may panawagan ng Diyos tungkol sa mga proyekto ng kanyang iglesia para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, bantulot tayo sapagkat ayaw natin yung leader. Bantulot tayo at ayaw nating sumuporta. Ayaw natin yung namumuno. Ang bahagi natin ay ang paglingkuran ng Diyos. Ang bahagi natin, sumunod sa gawain ng Diyos. Ang bahagi natin, sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Diyos. Tayo may pananagutan sa Diyos. Hindi ang mga leader, hindi ang mga pastor, hindi ang mga elder. Basta ang gawain natin, ibigay natin, ipagkaloob natin kung anumang nararapat sa Panginoon, parang kanyang gawain ay hindi mabalam. Ang kanyang gawain, kapatid, kaibigan, para sa kanyang ikatataas. Hindi dahil sa akin, hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa mga elder, hindi dahil sa mga leader, kundi dahil sa pagtawag ng banal na Espiritu, inaakay tayo sa daan ng katotohanan. Kaibigan, kapatid, ang paglago na ating spiritual na buhay ay ang patuloy na pakikinig sa banal na Espiritu na nag-aakay sa atin sa daan ng katotohanan. Kaya nga, sinusumbatan tayo ng banal na Espiritu. Ang nakakalungkot lamang, ayaw tayong makinig. Ang sabi diyan, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito'y kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kaya salamat sa Panginoon, meron siyang tunay na iglesia na sinusuportahan ng mga kapatid, sinusuportahan ng katawan ng iglesia at ang ulo ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon, hindi siya nagpapabaya sa kanyang iglesia. Ang banal na Espiritu ay nagpapalakas laban sa tukso. Ang banal na Espiritu ay nagsasabi sa atin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Ang banal na Espiritu nagsasabi sa atin na kailangan nating pumunta, bumalik sa ating Panginoon para hilingin ang kanyang kapangyarihan. Pangatlo, ang sabi diyan, magiging saksi tayo sa katotohanan. Paano tayo sasaksi? Hindi naman ako marunong mangaral. Hindi naman ako marunong mag-Bible study. Katulad ng ginawa ni Nanay Briosos, hindi man sumama ang kanyang mga mahal sa buhay. Pinilit niya ang kanyang mga kapitbahay para dumalo. Si Brother Romy, hindi man at mahirap man para sa kanya, nakain ang kanyang mga mahal sa buhay, hindi siya tumigil. Ang mahalaga, makarinig sila. Ang mahalaga, maipahayag niya ang katotohanan. Malaman ng kanyang mga mahal sa buhay. Wala siyang pananagutan sa Panginoon. Bakit? Sapagat dinala niya sa isang katotohanan, kung hindi man nila tanggapin, walang pananagutan si Brother Romy. At salamat, meron siyang kapitbahay na nagdesisyon para tanggapin ang ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Gumagawa ang Diyos, gumagawa ang banal na Espiritu sa lahat ng kaparaanan upang tayo ay makadama at makaranas ng kanyang biyaya. Ano ang sabi ng talata? Gawa, chapter 5, verse 32, at kami maging saksi ng mga bagay nito at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Ito yung ibinigay ng Diyos kanino? Sa mga sumusunod sa Kanya. Pang-apat, ang sabi diyan, malalaman natin
ang manalangin nararapat. Madalas tayo nananalangin, personal. Pero kumusta ang panalangin natin? Baka makasarili. Kagabi at kaninang umagay, pinag-pray ko yung mga bibinyagan. Subalit ang kaaway ng Diyos ay patuloy na gumagawa. Gumagawa siya para harangin ang isang katotohanan. Pero ako'y naniniwala na ang katotohanan naitanim sa puso ng mga nakikinig. Balang araw, tutubo at tutubo ito. Balang araw, magpapasakop sila sa ating mahal na Panginoon. Ano sinasabi ng talata? Roma chapter 8 verse 26. Sa gayong paraan, ang Espiritu rin ay kasamang tumutulong sa ating mga kahinaan sapagat hindi natin alam kung ano ang kinakailangan nating ipanalangin. Subalit, ang Espiritu mismo, ang isang persona ng Kadiyusan na idinilangin sa Ama ng Panginoon na isusuko sa sanlibutan, ang siyang mamamagitan o namamagitan para sa atin na may pagdaing na hindi kayang ipahayag ng salita. Ang Banal na Espiritu rin ang tutulong sa atin para tayo makapanalangin ng nararapat. Ang Banal na Espiritu ay ikatlong persona ng Kadiyusan para sa ating mga kaibigan at para sa ating mga babautismuhan. Ito'y kasama sa paglalang na gumanap ng isang aktibong tungkulin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, spiritually speaking, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Espiritu Santo na siyang kahalili ng Panginoon dito sa lupa para paalalahanan tayo, hindi ng tao, hindi ng kung sino paman, kundi ang Banal na Espiritu ang siyang isinugo ng Ama. Ngayon, ano ang walang kapatawarang kasalanan? Kaibigan, kapatid, ano yung sinasabi ng Biblia na walang kapatawarang kasalanan? Ang pagpatay ba? Si Moses nakaranas ng pumatay. Subalit ginamit siya ng Panginoon. Nakatiyak siya sa kanyang kaligtasan. So hindi pala yung pagpatay, sapagat naglilingkod pa siya ng Panginoon. Si Jacob ba na dinaya si Esau? Ang pandaraya ba ang siyang walang kapatawaran? Nandaya si Jacob, subalit nagpakita pa rin ng biyaya ng Diyos kay Jacob para maingatan siya. Ang sabi ng Genesis 28:15, at narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon, sapagat hindi kita iiwan, ang sabi ng talata. Si Peter ba? Ang pagkakaila kay Kristo ang siyang walang kapatawarang kasalanan? Ilang beses pinagkaila ni Peter ang Panginoon? 2? 4? Oo, 3 daw. Ano nangyari sa kanya? Naging bagong Pedro nung magpasakop sa Panginoon. So, hindi rin yung pandaraya. Hindi ko siya maintindihan kung ano yung walang kapatawarang kasalanan. Ang pagmamalupit ba? Hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Si Pablo ay nagmalupit, subalit nung tawagin ng Diyos, nagbago siya. Ang biyaya ng Diyos ay sumakanya sabagat tinanggap niya ang ating tagapagligtas. Nangaral siya, nagturo siya, ginamit siya ng Panginoon. Mga kapatid, mga dakilang makasalanan man tayo ngayon, ngunit mayroon tayong dakilang tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoon. Makasalanan man tayo, kayang patawarin ng Diyos. Marami man tayong bisyo itong nakaraang mga araw at mga taon, patatawarin tayo ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ginagawa nating mali, kayang patawarin ng Diyos. Sabagat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, gusto niya tayong maligtas at magkaroon ng pag-asa sa kinabukasan para makasama natin siya sa langit na bayan. Kaya nga sa Biblia nasumpungan, isa sa mga makasalanan ay pinatawad ng Panginoon. Sabi ng unang Juan 1:9, ang kailangan lang ay ipahayag natin ang kasalanan at lilimutin ng Diyos. Hindi na alalahanin ang mga kasalanang ginawa natin. So paano ngayon ipapaliwanag ang walang kapatawarang kasalanan? Paano ko siya malalaman? Ang sabi ng Matthew 12:31,
Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu. Sino yung Espiritu? Isang persona ng kadyosan na siyang pumapatnubay sa atin, na nag-aakay sa atin sa katotohanan. Ang paglapasta sa Kanya, ang pagpusong sa Kanya ay hindi ipapatawad ng Diyos. Ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi kayang ipatawad ng Diyos Ama. Pusungin man natin ang Kanyang anak, kayang patawarin tayo ng Diyos. Subalit, ang pagpusong sa banal na Espiritu ay hindi ipapatawad. At ang sino man magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Datapwat ang sino man magsalita laban sa Espiritu Santo, hindi kailanman ipapatawad. Bakit? May mga bagay na inaakay tayo ng Espiritu Santo sa katotohanan, subalit hindi natin ginagawa. May mga bagay na dinadala tayo ng Diyos sa isang liwanag, subalit nagsusumiksik pa rin tayo sa dilim. Merong mga bagay na ginagawa ang banal na Espiritu para mabago tayo, ang problema ay aayaw tayo. Kaya nga ang sabi, ang walang kapatawarang kasalanan ito ay hindi pala literal na kasalanan. Ang sabi diyan, ang walang kapatawarang kasalanan ay hindi isang uri o klase ng kasalanan. Ito ay ang patuloy na pagtanggi sa udyok ng banal na Espiritu. Ang patuloy na pag-reject sa banal na Espiritu, ang patuloy na pagtanggi para mabago tayo, ang isang kasalanang hindi ipapatawad ng Diyos. Bakit? Kasi hindi tayo ihingi ng tawad. Hindi tayo babalik kay Jesus. Hindi tayo magsisisi. Hindi tayo magbabalik loob. Sapagkat ayaw nating paniwalaan ang udyok ng banal na Espiritu na siyang nagsasalita sa ating mga puso. Sinasabi, huwag mong gawin ito, pero ginagawa natin. Sinasabi, kailangan sumuporta ka. Ayoko, galit ako doon sa elder. Ayoko, galit ako sa pastor. Bakit ako magbibigay? Ang banal na Espiritu na siya nag-uudyok sa atin ang nagiging daan para hindi mapatawad ang ating kasalanan. Personal ang kaligtasan. Tayong lahat may pananagutan sa Diyos. Kung ano yung iniwang gawain ng Diyos, pagtulungan natin, suportahan natin, para ang kanyang gawain ay mapadali. Ang banal na Espiritu ba ay pumipilit sa atin para tanggapin ang Panginoon? Kaibigan, ang banal na Espiritu ba ay pumipilit sa atin para tanggapin ang Panginoon? Narito ang talata. Sa kasaysayan ng paghatol ng Diyos, ginamit si Noe ng banal na Espiritu. Ipinahayag niya ang katotohanan kung paano tayo nag-crusade ng 2 linggong gabi-gabi. Ganon din siya. Siya nga'y 120 years. Mantagin ninyong 120 years. Kanyang ginawa ang utos ng Diyos through Holy Spirit. Subalit walang nakinig, walang tumanggap. Ano naging bunga? Ano ang nagresulta? Ang sabi ng talata sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 3, at sinabi ng Panginoon, ang aking Espiritu o ang banal na Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Darating ang araw ang banal na Espiritu ay alisin. Darating ang araw ang banal na Espiritu hindi nakakatok sa ating puso. Darating ang araw ang banal na Espiritu ay hindi nalalapit sa atin sapagkat tinatanggihan natin. Isipin mo, kung nire-reject tayo ng isang tao, 1, 2, 3, hanggang 10 beses tayo nire-reject. Makapal ng mukha natin kapag nagpumilit pa tayo. Nire-reject na nga tayo, sinisiksik pa rin natin ating sarili. Ganon ang banal na Espiritu. Ang patuloy na pagtanggi sa panawagan ng banal na Espiritu, ang isang kasalanang hindi kailanman may papatawad ang sabi ng Biblia. Ang kasalanang walang kapatawaran ay ang hindi pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, nagresulta nung panahon na yon, maraming napahamak. Ang nagresulta, silang lahat ay namatay sa paghatol ng Diyos. Bakit? Hindi sila naniwala sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi nila pinapasok ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, pagdating ng judgment, pagdating ng paghatol ng Diyos, kaawa-awa ang mga tao. Ang mga tao na nagwalang bahala sa katotohanan.
Mahal namin kayo mga kaibigan. Mahal namin kayo. Gusto namin kayong maligtas. Kung paano kami minahal ng Panginoon, gusto niya malaman ninyo ang katotohanan. Kung paano nanawagan ng Panginoon sa amin, ganun din kami. Nag-aalala. Dahil inaalala namin ang inyong kapakanang espiritual sa kinabukasan, kung tatanggihan natin ang alok na kaligtasan ng Diyos. Binibigyan niya itong libre, walang bayad. Subalit ang bahagi natin ay tanggapin at sundin ang panawagan ng banal na Espiritu. Salamat sa mga kapatid na tumanggap. Purihin ng Diyos ang pag-asa sa kinabukasan sa maluwalhating pagparito ng Panginoon. Makakatiyak tayo sa ating kaligtasan. Kaya idalangin natin, friends, brethren, ang patuloy na idalangin natin. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang Espiritu Santong, ang iyong Santong Espiritu sa akin. Pag binawi ang banal na Espiritu na hindi pa tayo nakakapagpasakop sa Panginoon, ang sabi ng aklat ng Apokalipsis, ang mabuti magpapakabuti pa, ang mabuti na nagpasakop sa Panginoon, lalo pang magpapakabuti. Ang mga taong hindi tumanggap sa Panginoon, ang masamay lalo pang magpapakasama, ang sabi ng Biblia. Bakit? Sapagat wala na, binawi na ang banal na Espiritu na siya magpapaalala sa atin, mag-aakay sa katotohanan. Friends, kung wala na ang Espiritu Santo, kumusta tayo? Na-establish ba sa ating buhay ang katotohanan? Naitalaga ba natin ang ating sarili sa Diyos? Tinanggap ba natin siya sa ating puso? Para sa kinabukasan, tiyak ba tayong maliligtas? Kaibigan, buhay ang nakataya. Walang hanggang buhay. Hindi lamang basta buhay, kundi walang hanggang buhay na inialok ng Diyos. Aayawan natin? Oh, kapatid, kaibigan, hindi kayang bilhin ng salapi, hindi kayang tumpasan ng kayamanan, hindi kayang tumpasan ng popularidad. Diyos lamang ang makapagbibigay. Sa ating mga kapatid, magpatuloy tayo na magpagamit sa banal na Espiritu na siyang patuloy na tumatawag sa atin para gumawa sa kanyang gawain. Alisin ang alitan, alisin ang awayan. I-focus natin ang ating puso at kaisipan sa kanyang gawain. I-focus natin ang ating puso sa gawain ng Diyos para tayo lumago. I-focus natin ang ating buhay sa gawain ng Diyos na siyang magpapatibay ng ating pananampalataya. Pag inalis ang banal na Espiritu, ang sabi sa Spirit of Prophecy, ang mabuti magpapakabuti, ang masama ay lalo pang magpapakasama sapagkat hindi nila tinanggap ang banal na Espiritu. Sa lahat ng tumanggap ng banal na Espiritu at nagpagamit sa Diyos, patuloy silang mamumuhay na mayroong kabanalan. Paano ako mapupuspos ng banal na Espiritu na siya magpapatibay sa akin at bibigay pag-asa para sa aking kaligtasan? Ang sabi diyan sa talata, Gawa chapter 1 verse 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Tatanggapin natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailan? Kung tayo'y magpapasakop sa Kanya. Ang magiging bunga ng pagpapasakop sa pamagitan ng bautismo, makakapasok tayo sa kanyang kaharian. Ang magiging bunga ng bautismo kapag tayo inilibing sa libingang tubig, ano magiging bunga? Ang bunga noon, makikita natin ang Diyos. Ang bunga noon, makakaharap natin ang Panginoon. Ang bunga noon, ang buhay na walang hanggan. Oh, praise the Lord, purihin ang Panginoon. Napakabuti niya. Hindi siya kailanman nagpabaya sa kanyang bayan. Kailanman, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang problema lang, tayo mismo ang umaayaw. Ang problema lang, tayo mismo ang lumalayo. Ang problema lang, ayaw nating magpasakop sa Panginoon. Kaibigan, hindi pa ang huli lahat. Kaibigan, kung mag-undergo tayo through baptism, mamamatay ang ating sariling likas na makasalanan. Maililibing ang ating ugaling makasalanan. Babangon tayo mula sa kamatayan. Panibagong buhay na walang hanggan, panibagong nilalang, na born again sa pamamagitan ni Kristo, na born again sa pamamagitan ng Holy Spirit, na born again sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Makakalagad tayo ng panibagong buhay. Huwag nating kasamin na magpapakabuti muna bago tayo tatanggap sa Panginoon. Kailanman hindi natin magagawa yon. Bakit? Sabi ng aklat ng John chapter 15, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong kailanman na magagawang mabuti. Wala kayong anumang bagay
na magagawang kaaya-aya sa aking harapan. Ang kailangan, manatili tayo sa ating Diyos na nakaugnay sa Kanya. Ngayon natin higit kailangan ng Panginoon. Ngayong makasalanan pa tayo. Ngayon natin higit kailangan ng Diyos. Ngayong tayo napalayo sa Kanya. Ngayon natin higit na kailangan ng Diyos. Ngayong tayo ay nasa dilim. Ang Diyos mismo ang magbabago sa atin. Bababa ang bayang banal. Bababa ang New Jerusalem. Sana'y makabahagi tayo doon. Kanino ibibigay ni Kristo ang kapangyarihan, paggabay, pamamatnubay ng banal na Espiritu? Sabi ng John 14:15-17, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailan paman. Friends, ang patuloy na pagkakasala ay nagpapatigas sa puso. Pag tumigas ang puso, hindi na kayang magbukas ng pintuan kanino? Kay Kristo na kumakatok sa atin. Matagal na tayong nakarinig ng katotohanan. Ayaw tayo. Patuloy na titigas ang ating puso hanggang hindi natin namamalayan na ayaw na natin magpasakop sa Panginoon. Kaibigan, wala kaming ibang layunin kundi malaman ang katotohanan ninyo. Wala kaming ibang layunin kundi maligtas kayo. Wala kaming ibang hinangad dahil sa aming pagpapagal at pagpapagod na ito para kayo'y makasama sa langit na bayan. Ang walang kapatawarang kasalanan ay nangyayari kapag sino man paulit-ulit na nagsasabi, wala namang katotohanan yan. Binobola lang tayo. Gusto lang tayo mag-isabatista niyan. Gusto lang tayo makasama dito niyan. Kaibigan, kayo mismo ang mag-aral. Kayo mismo ang maghanap ng katotohanan. At kapag inyong sinunod ang Biblia, wala kang ibang babagsakan kundi ang Seventh-day Adventist. Bakit? Sapagkat ito ang nagtuturo ng lahat ng katotohanan. Walang itinatago, walang ipinagbabawal para hindi ninyo malaman ang katotohanan. Lahat malayang mag-aral at magbasa ng salita ng Diyos para mahayag ang katotohanan. Kapatid, ang tanong, ang banal na Espiritu ba ay posibleng humiwalay sa atin? Posible ba na humiwalay ang banal na Espiritu sa atin? Huling talata ang sabi ng 1 Samuel 16 verse 14. Ang Espiritu o ang banal na Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kanino? Kay Saul. Sino si Saul? Isang hari at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kanya. Posible, mangyayari na kapag pinatigas natin ang ating puso sa pagtanggi, sa pagtawag ng banal na Espiritu, ihiwalay at hiwalay ang Espiritong ito at mapapalitan ng ibang Espiritu. Katulad yan ng pag-inom ng inuming nakalalasing. Ibang Espiritu nasa atin, nakakagawa tayo ng kasalanan, dala ng ibang Espiritong sumasa atin. Ganon din sa ating kalalagayang espiritual. Kaibigan, pakinggan natin ang banal na Espiritu na tumatawag sa atin, na siyang nagsasabing, pagbuksan mo ako ng pintuan, sapagat hindi magtatagal, darating ang Panginoon. Ang banal na Espiritu nagsasabing, papasukin mo ako, sapagat ako'y darating na madali. Ang banal na Espiritu rin, ang kumakatok, pumipilit sa atin, upang atin siyang tanggapin sa ating buhay, papasukin ng Panginoon at gawing personal na tagapagligtas natin, sapagkat sa pagparito ng Panginoon, ang lahat ng mga nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin. At sila'y saan dadalhin? Sila'y dadalhin sa langit, kasama ng Panginoon, mabubuhay, magpakailan, kailan pa man, sapagkat merong inihandang langit ng Diyos para tahanan ng mga banal, ang banal na lungsod, ang Holy City, ang siyang bababa upang doon ang mga tao na naligtas sasamba sa ating mahal na Panginoon.